Nababahala ang mga magsasaka ng tabako at mga nagtitinda ng sigarilyo ngayong naratipikahan na ang bicameral version ng Sin Tax Reform Bill. Baka raw kasi kasabay ng pagtaas ng presyo ng sigarilyo dahil sa dagdag na buwis, posibleng kumonte ang kanilang mga kita. Balitang natin ni Sandra Aguinaldo. Dahil sa mga tanim kung saan gawa ang sigarilyo nakasalalay ang kanilang kabuhayan, nababahala na ang mga magsasaka ng tabako ngayong naratipikahan na ang bicameral version ng Sin Tax Reform Bill. Paniwala kasi nila kapag tumaas daw ang buwis sa sigarilyo, magmamahal ito at hihina ang benta. Kaya ang demand sa produkto nila bababa. Ito ay nakapagbibigay ng kahirapan, kadagdagang kahirapan sa aming probinsya, lalo-lalo na sabi ko sa apat na probinsya na nagproduce ng Virginia tobacco. Sa Dingras, Ilocos Norte, usap-usapan din ito ng tobacco farmers. Ang pag-asa nila, makarating sa kanila ang 15% ng koleksyon ng buwis na laan para sanayin sila sa mga alternatibong kabuhayan. May tlata sir at siyempre kita DJ nung tax ito'y tabako, di kada sumrak mo lang iti gobyerno ka DJ sir. Kita agsublinto mo lang iti farmers DJ wag tax dati tabako sir. Pero paano naman ang mga maliliit na manininda ng sigarilyo tulad ni Lisa? Kung ihina yung paninigarilyo, anong pwede mong gawin? Magsishift ka ba sa ibang negosyo or ibang paninda, ganon? Siguro dadagdagan ko na lang ng iba, ng mga biscuits. Ang pinangangambahang pagbaba ng benta, posible raw ayon kay Aling Socorro dahil siya mismo magbabawas ng bisyo kung magmamahal ang sigarilyo. Kung nakakaisang pakete kayo ngayon, tas mas mahal na po siya, magbabawas po ba kayo? Siguro ho, ma'am, mga kalahati na lang. Kalahati Kalahati na lang, titipid-tipirin na lang. Pero sa sales manager na si Juro na may budget, ayos lang daw ang dagdag buwis. Para sa akin, okay lang naman. Kung makakatulong sa mabawasan naman nag-smoke, tapos magagamit yung tax. Okay lang. Pero ikaw ba titigil ka sa paninigarilyo? Hindi. Baka mag-hoard na ako before niya pirmahan eh. Sandra Aguinaldo, GMA News.